Naalala niyo ba si Diwata? Alam ko marami po nagsasabi na ngayon laos na siya, tapos na si Diwata. Naalala ko tuloy nung na-interview ko siya sa TV5 sa programa ko sa Think Positive. May line siya na ginamit, dating binubugbog, ngayon dinudumog. Dating sobra haba ng pila, viral trending, pero ngayon nagtitinda na lang daw sa mobile sari-sari store. Ang tanong, tapos na ba talaga siya o lumalaban pa? Hi there, this is Shinkitan, your pambansang world coach. Sa pagkakataon nito, pag-uusapan po natin yung journey ni Diwata from nothing to something and from something back to nothing. Hindi para siya i-judge, kundi para maunawaan at maintindihan kung anong ibig sabihin ng pag-angat at pagbangon. At kung ikaw ay sakang entrepreneur or struggling entrepreneur, you need to hear this story until the end. I'm sure naalala po natin na dumaan po sa ating FYP page nung kasagsagan ng kasikatan ni Diwata. Lahat gustong pumunta, lahat gusto mag-vlog, lahat gusto makisabay sa trend. Ganun talaga ang negosyo minsan. Mabilis ang pag-angat, pero ang hindi na pag-uusapan, mas mahirap i-maintain ang success kapag naabot mo na. At ngayon nga, may mga reports na nagtitinda na lang sa mobile sari-sari store. Simple, tahimik. Ito pa, bumabalik pa sa mga dating place niya. Sinabi, bumagsak na, sayang na, wala na, laos na. Pero hindi ba lahat tayo, honestly, dumadaan din naman tayo sa ganyan eh. Hindi lang natin siguro na pag-uusapan dahil nga hindi ka masyadong kilala. Pero meron tayong moment sa buhay na talagang nasa taas tayo. May moment sa buhay na talagang babagsak tayo. So, let me ask you something personal. May pagkakataon din ba sa point ng buhay natin na talagang guminahawa ang buhay mo, gumanda ang karir mo, pero nakalimot ka? Diba? Business peak, financial breakthrough, tapos bigla na lang. Yun nga, nung nakalimot ka, or maybe nakalimot tayo sa mga taong tumulong sa atin, tapos bumagal. Nung bumagal, bumagsak na. Masakit. Hindi dahil sa nawalan ka ng pera, pero yung pride yung pride talaga no? Sa expectation, sa image, talagang nasaktan ka doon. Alam mo kasi hindi ito nakikita ng maraming tao. Lalo na pag ikaw ay nasa tuktok at maraming kasabi nga, ay nako, dapat lang bumaksak si Diwata kasi nga ang yabang-yabang, lumaki ng ulo. Yes, I may agree with that comment, pero yun nga, lahat naman tayo ay nagkakamali. Diba? Ang importante siguro ganito, kung nagkamali ka, inamin mo ba na ikaw ay nagkamali o pinaglaban mo yung pagkakamali mo? Kaya para sa mga taong nagsasabi na, oy, nagkamali ako, I want to recover again, start small, mag-umpisa sa baba, hindi to nakakaya. As a matter of fact, I call that maturity. Kung totoo man ngayon ay mas simple na siya, nag-kissing na siya sa katotohanan at sinabi niya na talagang, oo, nagkamali ako, gusto ko na talagang magbago, bigyan natin ng pagkakataon. Because everybody deserves a second chance. Do you agree? Type agree kung nag-agree kayo. Kaya nga tatandaan nyo, as an entrepreneur sa negosyo, may cycles yan. Meron siyang struggle, and then meron siyang survival, meron siyang success. At minsan, kung di nga na-maintain yung success, babalik na naman sa struggle, survival, and success. Paikot-ikot lang. Kaya kailangan po natin na kapulutan siguro ng aral sa nangyari po kay Diwata. Ano po ang pwede natin mapag-aralan at matutunan? Number 1, hype is not the same as foundation. Hype is temporary, pero kung talagang yung business sense mo talagang tama, tapos ang nangyari niyan, pinangalagaan mo yung pangalan mo, naging humble ka, nako, mas lalo siyang tatagal. Trending doesn't mean permanent. Pero if you have the right values, if you serve your customer right, magiging long-term ang success mo. Number 2, income can fluctuate. Kaya nga importante, pag tayo ay kumikita na, hindi dapat gastusin lahat, ubusin lahat. Dapat magtabi po tayo ng tinatawag nating emergency fund just in case na humina na negosyo natin. Diba? Meron tayong ika nga pondo na makapag-umpisa na panibago at meron tayong pondo na pwede tayong mabuhay na hindi tayo may stress. Number 3, real entrepreneurs don't retire from setbacks. As a matter of fact, kung nag-rock bottom ka na nga, rock bottom, dulong-dulo ka na Alam mo, in the bottom, you will find the rock. And sino yung the rock na yan? The rock is our foundation and that is no other than God. Kaya nga, pag ikaw ay rock bottom na, alam mo, hanapin mo si Lord dyan at tutulungan ka. And then pang-apat, tatandaan nyo, hindi nakakabawas ang pagkatao pag ikaw ay nagsimula muli. Mas nakakabawas ang pride na ayaw mag-adjust. Mas nakakabawas ang yabang na hindi ina-admit na siya ay nag-fail. Mas nakakabawas po talaga ng pera kung ayaw talaga natin magsimula muli. Kaya huwag
huwag natin husgahan ang mga taong bumabangon. Imbis natin husgahan, tulungan natin. Kaya ang tanong ko po sa inyo, ikaw, nasaan ka na ng season mo ngayon? Please hear me. Ang deep, ang pagkabagsak, hindi po ito ay failure. Temporary lang yan. Ang permanent, kung titigil ka. Hindi natin kontrolado yung trend. Hindi natin kontrolado ang opinion ng ibang tao. Pero kontrolado mo pa rin ang next move mo. Kaya huwag kang matakot na magsimula muli. Diba? Pag tayo ay nagsimula muli, ang tawag po niyan is growth in progress. Hindi pa tapos si Lord sa iyo, kaya nga lumaban ka muli. At para sa mga taong nais pa na matutunan at malaman talaga ang tunay ba talaga nangyari kay Diwata, this coming Sunday po, I will be inviting him to my show again, Searching Positive sa 1PH po, and I will be interviewing him. Pero don't worry, ilalabas din natin sa channel na ito at we will ask him hard questions, not to put him down, but to inspire, to encourage him, and to learn from his mistakes. So maraming salamat. Kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon at kayo bumagsak, type I will rebuild. Tatandaan, ang mga taong nagwawagi ay hindi umaayaw at yung mga umaayaw ay hindi nagwawagi. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.